fix your hair a little bit. There you go. Pinagbintangang mangkukulam si Megan Yang sa idinaos na Miss World 2024 sa India. Ito ang claim ng mga suporta ni Miss Botswana dahil daw isang malaking tabu ang paghawak ni Megan Yang sa buhok ng kalahok ng Botswana. Dito naman sa comment section, hindi mawawala yung word na witchcraft. So pinagbibintangan talaga siya na isang mangkukulam kasi nasayang yung chance ni Miss Botswana na maka-advance sa final top 2, which is yung bagong format na ng Miss World ngayon. So kakapalit lang, no? And kung hindi daw hinawakan ni Megan Yang yung hair ni Botswana, malamang sa malamang kasama na ni Czech Republic na top 2 at baka daw siya ang nanalo instead of Czech Republic. Kaya lang, nanggigigil talaga sila kay Megan Yang doon sa comment section at bakit daw siya nag-perform ng witchcraft. At dahil daw dito, si Czech Republic ang nanalo sa Miss World at hanggang top 4 lang ang inabot ni Botswana. At sinisisi talaga nila seriously to the highest level ang ginawang paghawak ni Megan Yang sa hair ni Botswana. Kapag magta-type ka ng Botswana witchcraft, lalabas yung pangalan ni Megan Yang as in. So kanina may mga nakita akong profile pero ngayon na-repost na sa mga pageant pages. Ayan, sa mga pageant groups, pageant pages. Tapos makikita nyo talaga na hindi natutuwa ang mga taga-Botswana sa ginawa ni Megan Yang. Kasi napakalaking tabu talaga itong paghawak niya ng hair. Yes, paulit-ulit ko itong sinasabi kasi marami pa rin ang siguro hindi nila ma-appreciate or hindi lang talaga nila alam na very tabu sa ibang country or ibang place sa earth ang paghawak ng hair, paghawak ng face, paghawak ng ulo, paghaplos ng ulo. Disclaimer hindi ko po sinasabi na isang mangkukulam si Megan Yang. Dito kasi natin mapapatunayan na magkakaiba talaga tayo ng kultura dito sa Pilipinas tsaka ng abroad at one perfect example ay yung paghawak ng hair ng ibang tao. Before we continue, follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. Eto pa, mukhang napakaseryoso talaga sila sa paghawak ng hair ni Megan Yang. So, sabi dito, shame on you, Megan Yang. You wanted to distract Lisego Chombo, yung representative ng Botswana sa Miss World. Why did you touch her hair? What business did you have to touch her hair? You have hurt us and you have no shame. Mga ganyan na words ang sinasabi naman niya, nagmumura na siya. And then, ito pa. So, Megan Yang, we saw what you did. In caps lock yan Did you have to fix a contestant's hair on stage at that crucial moment? So, more like the Judas kiss, if you ask me. What statement or silent message were you passing? So, talagang ang paniniwala talaga nila is nag-perform si Megan Yang ng witchcraft. So, ang dami niyang sinabi dito, pero hindi ko na babasahin yan. And then, eto pa. Grabe, So, Megan Yang, we saw what you did to Lisego Chombo, Miss World Botswana. What exactly were you fixing on her head? What was wrong with her hair? Was it your place to fix her hair? That was, ayan So, pati na rin yung racism card, ginagamit nila against kay Megan Yang na, So, I'm not sure kung bakit pati yung ganung card sinasabi nila sa kanya. And then, maraming post na akong nakita pero yan lang muna yung ipapakita ko kasi medyo nanggigigil talaga sila kay Megan Yang. As in, kung maghanap kayo ng word na witchcraft tapos Botswana, lalabas ang pangalan ni Megan Yang talaga. At sa paniniwala kasi ng mga taga-Botswana at kalapit na countries, talagang medyo off or turn off o kaya tabu talaga ang paghawak mo ng hair ng ibang tao. Kasi naniniwala sila na pwedeng inuusog mo yung taong yon or nagdadala ka daw ng malas. And aside from sa paghawak ng hair, hindi okay para sa kanila na haplusin mo yung buhok nila o kaya hawakan mo yung hair, hawakan mo yung face, tapakin mo yung ulo nila, yung mga ganon. Kasi it signifies bad luck. And since bad luck, nire-relate nila usually ito sa witchcraft or alam mo yun, yung parang silent na mangkukulam. So nabanggit ko kanina,
what silent message are you conveying to Botswana? So inaakusahan talaga si Megan Yang na mangkukulam. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa witchcraft. So kung makikita nyo dito sa mga pictures na pinapakita ko, halos same din no dito sa Pilipinas. So iba din yung version natin dito, iba din yung version nila. Pero halos similar yung way of practicing, yung mga ritual. Pero noong unang panahon kasi, nung wala pa tayong hospitals, wala pang nurse, wala pang doctors, kapag may karamdaman kasi ang isang tao, pumupunta agad sila sa mga albularyo natin, di ba? Pero sa Botswana or sa ibang places sa Africa, ganun din, may mga impoverished places na walang doctor, hospital, na yung mga witch doctors, naniniwala ang mga tao doon na may kakayahan sila na i-heal yung mga wounded o yung mga may karamdaman. Tapos, naniniwala din sila doon na may connection ito sa pagsapi ng masamang elemento. So, kailangan nilang mag-ritual, tapos, eto na, yung meron silang fino-formulate na mga herbal na pinapainom, tapos, after ilang days, may mga gumagaling, pero yung iba, hindi gumagaling na naniniwala silang tuluyan ng nakunan ng masamang elemento. So, halos same din tayo ng mga ritualistic practices, mga ganyan, no? Kaya nga, di ba, yung sinasabi nila na kapag pumunta ka ng abroad, kesyo tour, or mag-work ka doon, importante talaga na alamin mo yung rules, regulations, at mga kultura nila doon. Kasi kung dito, okay lang sa atin, doon, hindi. Kapag sa atin, okay lang na sinasabunutan mo or, uy, ang gulo naman ng hair mo, yung mga ganon, tapos sa hawakan mo, yun pala doon, hindi talaga pwede. As in, seryosong hindi pwede. OA levels na kung OA, pero yun ang totoo. Ito naman ang aking reaction. So, nung college ako, meron kaming transcultural na subject. And dito, napag-alaman ko na bawal talaga na i-touch mo yung hair, i-touch mo yung head, i-touch mo yung face. O kaya haplusin mo yung mga tao doon sa Vietnam, mga ganon. Vietnam, may culture sila doon eh. Basta sa Indo-Chinese culture, parang it's also a taboo din sa kanila. Hindi lang doon sa Botswana. You can correct me if I'm wrong. Basta naalala ko talaga, hindi ko makalimutan tong subject na to. So may mga culture talaga na hindi mo rin pwedeng ipasok ang sapatos mo, yung mga ganon. Pero dito sa atin, optional na, no? Pero yung ibang Asian countries, very firm sila na malas kapag pinapasok mo yung sapatos. Ayun. So, extreme, no? May mga extreme, may mga hindi na pinapractice ngayon kasi nga the influence of industrialization. Pero hindi mo rin talaga maiaalis sa practice ng ibang country na strong pa rin yung mga ganitong klaseng belief, taboo, mga ganyan. So, I understand kung nami-misinterpret ng taga Botswana si Megan Yang na pinagkakamalan nilang mangkukulam siya or nagkakas ng spell kung bakit hindi daw naka-advance sa top 2 ang Botswana dahil daw sinisisi nila yung pag-touch ng hair, which is part ng kanilang kultura na nalaman natin na very taboo. Very OA kung OA, pero pinapractice talaga nila yon. Okay? And syempre, chinek ko rin sa profile ni Megan Yang kung may reaction siya tungkol dito. I think busy pa siya sa pagta-travel pabalik dito, no? So siguro magre-respond siya after a few hours or days. Ayan. So, I hope may natutunan kayo dito, especially about sa mga taboo na pinapractice ng ibang bansa. So that's it, guys. I hope nakarelate din kayo, especially sa mga OFW. Siguradong may magre-react tungkol dyan. So, kung gusto mo pa ng more ganitong insights, mag-follow lang kayo sa Instagram ko, The Story of Anthony. Ayan. And syempre naman, follow nyo rin ako sa mga ibang social media platforms ko, TikTok, YouTube, Twitter. Ayan. So, thank you and have a wonderful day.